Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, mainit na nga ito. Pinag-uusapan na kanina pa sa lahat yata ng press con ito ang topic kung matutuloy na ba ang paglipat ng It's Showtime sa GMA7 mismo from GTV. Actually, yun na, matatapos na rin kasi ang contract ng Showtime sa GTV. Alam naman natin kung ano yung nangyari, di ba, nung lumipat ang Eat Bulaga sa TV5, nawala ng stasyon ng TV5 ang Showtime, kaya ng Showtime napunta sa GTV. Almost the same month lang yun halos nangyari. So, ayun na nga, patapos na ang kontrata at dahil bakante naman talaga ang iniwang time slot ng Eat Bulaga na nakuha nga ng tahanang pinakamasaya, pero dahil nga sa naging issue at naging problema nila sa financial, kaya ayon, iniwan na yung time slot na yun. Ang daming nanghihinayang nun, parang sayang naman, nagulo lang, nabulabog lang. Ang ganda-ganda na sana ng mga eksena noon, di ba? Ang Itbulaga nasa GMA, ang Showtime nasa TV5. So, ganon. Pero dahil nga, hindi na iwasan ng mga pangyayari, so parang umeksena lang talaga yung iba. Tas yun na, iniwan din sa ere ang lahat-lahat. So, anyways, kanina of course, sa press ko ng Bubble Gang, actually marami yun parang 8 show yung pinreskon kanina. Pero si Paolo Contis, of course, iwas na iwas siya magsalita doon kasi pinagbawalan nga sila na wag na muna magsalita doon. Kasi, di ba, at eto lang nga, kahit sinong executive ng GMA ang tanungin mo or yung mga medyo matataas din yung posisyon kasi wala talaga sila Miss Lilibet kanina. So, pag tinatanong mo, lagi ang sagot nila, wala silang alam. So, hindi nila alam at kung ano yung nababalitaan nyo, yun at yun pa rin ang kinikwento. Like, for example, baka yung TikTok clock daw ang ipalit or merong ginagawa or niluluto na bagong noontime show na ipapalit nga doon sa tahanang pinakamasaya. So, pero yun nga, mainit na, di ba? Nagpahaging na nga si Vice ganda sa simula na parang good news yun para sa kanila. Actually, wala namang pinagkaiba yun sa Tape Incorporated kung magre-rent or kukunin ng Showtime or ng ABS or ng Showtime nga yung time slot na yon, pwede naman talaga. Unang-una, bakante naman yung time slot na yon, di ba? So, kaya lang, ang inisip talaga ng marami ay magpuproduce ang GMA ng panibagong noontime show. Pero yun na nga, base sa mga pagkakalap namin, medyo malabong-malabo yun sa ngayon. So, ang sinasabi nila, eto lang ang alam ko, ang pagkakakwento, yun nga, di ba, in-announce ni Vice na may nagpahaging na may ganyan-ganyan, bla bla bla. Pero sabi nung isa kong kachika sa GMA mismo, insider, hindi pa nagkakapirmahan. Inaayos pa rin hanggang ngayon. As of this time, so kung ano man ba, parang clickbait lang yung mga naglalabasan. Although, meron talagang negosasyon. So, nagpag-usapan pa nga, tinanong ang isang executive, senior GMA executive, kung hindi ba kinukonsider na si Willie Revillame na lang ang ibalit doon. At talaga ang sigaw daw ng no daw ang answer. Kumbaga ayaw ng mga taga-GMA na si Willie ang ipalit sa time slot na yon. Mas gugustuhin pa silang si Vice Gun or yung It's Showtime pero parang ganun nga ang dating. But anyways, so true naman, may Showtime factor talaga na pwede yun nga silang ipapalit sa time slot na yun. Again, bakante pa rin yung puro pelikula. Pero sabi nga, ang taas ng rating ng mga pelikulang pinapalabas sa time slot na yun mas mataas pa kesa sa mga noontime show na nandun sa time slot na. Alam naman yung tinutukoy, di ba? Yung 12 to 1:30 or 12 to 2 or yung 11:30 to 2 p.m. yung mga ganon. Pero ang sabi nga ng kausap ko, under renego daw. Kumbaga nagkaroon ng renegotiation kasi yun nga, patapos na ang kontrata ng Showtime sa GTV. So, kinukonsider nga talaga, pinag-uusapan talaga na ilipat sa GMA ang Showtime. Ang problema lang daw, medyo sa presyo pa nagkakatalo. Siyempre, ibang presyo ng GTV sa presyo ng GMA7 mismo. Alam naman natin kung kung syempre ang mahal ng time slot na yun, di ba? Dun yun ang pinakamabenta para sa mga advertisers. Doon talaga sila naglalagay ng commercial aside from of course yung mga pang prime time. Pero yun talaga ang isa sa pinakamahal yung lunch time na yan. So, ayun, parang hindi pa nagkakapirma, nag-iisip pa siguro ang Showtime kung kakayanin ba nila
'Di ba siyempre sa panahon ngayon hindi naman gano'n kadali lang kumuha ng mga advertisers or whatever. Pero siyempre, at least ang importante nag-first base na, nag-second base na nga actually na pag-uusapan na presyo na lang ang pinag-uusapan, medyo nagkakatalo pa. So, um, well, madaling-madali na lang 'yon na parang black time din ang magiging arrangement. Parang katulad din ng GMA at ng tape dati or ng Itbulaga dati. So, pero 'pag gano'n kasi 'di ba 'pag ganyan ng sitwasyon, parang ang GMA din ang magdi-dictate sa yun nga, sa airtime price or well, so hindi natin alam kung magkakatawaran pa ba diyan, gaano ba kalaki. Actually, kaya nga 'di ba nabaon sa utang daw ang tahanang pinakamasaya kasi nga yon hindi nakakabayad ng yung sa gano'n, sa block time. But anyways, at yun, malabo rin kasi so far sa ngayon na makagawa ng noontime show ang GMA7 kasi nga 'di ba napapansin niyo 'di ba masyadong maikse parang yung Sunday show nga nila parang sila-sila rin yung mga artista. So, abang-abang na lang natin kung matutuloy na ba